Welcome guys to the relaunch of my vlogging career. Yes, relaunch po ito ng aking vlogging series or mga vlogs ko kasi I've been doing this before for quite a while. Nahinto ng pandemic and then hindi na na-relaunch, but right now this is the first episode ng pagbabalik ng aking vlogging. I'm Derek Denmark and mas kilala nila ako ngayon as Mr. Everywhere. Kuya, shot puno. So, yun nga guys. Dito nagsisimula ang araw ko ngayon. It's ano ba? 5:45 yan. Thank you kuya sa paglinis ng windshield. And papunta tayo ngayon sa Shell Boso-Boso in Antipolo. Doon ang meetup place namin, going to La Parisukat in Tanay. And meet natin doon yung mga kasama ko, yung aking production crew at mga kaibigan ko na rin, plus yung ating talent for today. Mamaya papakilala ko sa yan lahat, si Derek Abs. Siguro maganda yung abs si Derek Abs Abando, siya yung magtuturo sa atin para gumawa ng mga knot tying sa camping. Makakatulong sa inyo yan, papakita ko rin yan sa inyo. Lalabas yan sa Go Adventure PH. Kuya, hi ka muna. Malay mo sumigat ako. Yun, grabe taas ng diesel ngayon. Pero itong ano ko, itong sa bintana ko ayaw tumaas. Yan no. Ipapabebe. Huwag tayong bibigay ha. At alam ko namang inaalagaan mo ko lagi. Yun, magsi 7 years na siya and I'm still very happy with how my Ford Ranger is doing. So, yan, makuha ko na yung resibo ko and larga na tayo. Huminto lang tayo saglit dito sa may BPI, dito sa may Marcos Highway. Time check natin, 6:45. Ganito yung gusto kong i-share sa inyo para let's say gamit nyo siya tapos buwabiyahe kayo, gusto nyo i-check kung okay pa ba yung freezer nyo or baka nahugot or whatever. Meron siyang My Coolman app. So ito siya, makita nyo dito kung ano yung current status ng freezer nyo. And since dual zone siya, or meaning dalawa yung compartments niya, pwede nyong iset yung magkabilang zones ng different temperature. Yung isa sinet ko ng -5, yung isa sinet ko ng -18, pero right now it's at -12, which is understood kasi medyo puno siya and also nakasaksak siya sa 12 volts na DC. So yan, it all depends sa power source nyo rin syempre. And yun, yung battery natin current charge at 12.1 volts. So dito sa app na to, makokontrol nyo or mache-check nyo kung ano na yung status ng freezer. Pwede kayo magpalit-palit dyan. Yan, kung ano yung gusto nyo iset. Yan. So mamaya pakita ko ulit sa inyo yan. Gaya na ulit tayo at nandun na yung mga kasama natin. So ito na guys, nabuhay na yung vlog. Ito yung isang sasakyan, yung isilulusong namin sa sa ilog mamaya. Pero nandito na tayo sa Shell Boso-Boso. Sikat to na meetup place para sa mga nagra-ride, pupunta ng Tanay, pupunta ng Quezon, at maglilipatan lang kami ng gamit sa Gina ulit. Ito, nasa along Marilaki Highway tayo at Sunday to na ginagawa namin siya, kaya pansin nyo ang daming mga nagmamotor. And pagdadaan talaga kayo dito, especially on weekends, medyo kailangan share the road talaga dahil sobrang dami nila na nag-ride dito. Kasama ko na sa sasakyan yung aming talent at excited na ako mamaya sa shoot namin, si Derek Abs Abando, Manila Sentinel guys. Tsaka yung tulog, yung paborito kong videographer sa lahat. Tulog ba o gising? Si Nok.
Mamaya yung mga ibang kasama natin makita nyo uli. And yun, papunta na kami sa La Parisukat. At siguro pakita ko lang sa inyo yung dadaanan namin in all. Tapos mamaya na uli tayo mag-usap pagdating doon. Jadi apa sih? Oh my God, there's a camera! Hello po, good morning. Morning po. So finally guys, nandito na tayo at yan, nagbababa na muna ng gamit ang mga kasama natin. Pakilala lang uli natin sa inyo, no? Ito nga pala si Bostro at si Marv, the dynamic duo, mapa-shoot, mapa-camping. Yan. At syempre, ang favorite kong videographer mula nung college siya, hanggang ngayon na may apo na siya. Wow, si Ong ba? Sino? At saka yun si Jericho, wala masyado ambag yan. Pagkatapos niya mag-drive, mag-aantay na lang ng pagkain yan. At syempre, yan, si Direk uli, nagsiset na ng gamit niya. Uy, nakakita ako ng gunting. At saka ng kutsilyo. At saka ng ano yan, Direk? Ano yan? First aid kit. First aid kit. Tapos vitamins. Ayan, may vitamins po tayo. So, welcome to La Parisukat. Napakalaking property po nito. Medyo maulan nung mga nakaraang araw kaya medyo basa-basa yung grass. But yan, sa sobrang laki nito, itutur ko na lang kayo ng drone. Kasi wala akong balak maglakad ng ganun kalayo kasi ano yata ito, 12 hectares tong property. Hanggang dun pa sa bundok. Itong pwesto namin ngayon, tawag dito Mountain View kasi may mountain tapos may view. Yon. So, mamaya i-tour around ko kayo dito. Sa ngayon, mag-set muna kami ng mga gamit namin. Siyempre, may camping stuff pa rin kami kasi we're still in the outdoors. But our primary purpose for today ay mag-shoot ng video para sa level up your camping skills na not tying. Okay? So, yan. Pakita natin sa inyo to. Ito yung loob ng ating smart cap.
smart cap natin. Sobrang tibay niyan. Pwede 2-3 tao dito sa taas kung gusto nyo. Ito yung ating My Coolman. Okay pa ba yung ano natin dyan, yung temperature sa gilid? Okay pa naman, no? Andyan. Error. Error? Negative 5. Negative 5 tsaka 10. negative 10. Yun. Tapos nandun yung ating dual battery. Mamaya pakita ko rin yan sa inyo. Yan yung papakita rin natin sa kanila, yung foldable na stove. Setup muna kami. Charge sa mga ibang kabagay-bagayan. And we'll be right back, guys. Alright guys, so pakita ko lang muna sa inyo to. Ito yung My Coolman camping freezer. And nabanggit ko nga kanina, dual zone siya. So walang makapagkaila kung kanina tong freezer na to. Kitang-kita naman yung napakalaking sticker, di ba? Kay Mr. Everywhere. At ang pinaka gusto ko talaga dito sa camping fridge na to, bukod sa dual zone siya, ay meron siyang sariling battery pack. Yan, rechargeable tong battery pack na to. And depende sa temperature na kung nasaan kayo, depende kung gaano kalaki or karami pala yung laman, plus also kung ano yung settings na ilalagay nyo sa kanya. This could last you for around 18 hours. Okay? But papakita ko sa inyo yung laman nito, and siguro for today baka we will get around 8 to 9 hours for this one. So magnetic siya, no? Magnetic. So kahit anong side ng freezer, basta nandito sa may bakal part, didikit siya, and then press lang naman natin yung power button dito. Yan. Tapos makita nyo uli, nandito na uli, nag-on na uli siya. Meron siyang turbo setting, pero hindi na natin kailangan i-turbo setting yan, no? Tapos buksan natin, ano ba yung laman, di ba? Ano ba yung laman natin? Dito yung ating mga drinks. Meron tayong fruits and vegetables sa ilalim. Meron tayong mayonnaise, gagamitin namin yan mamaya. Tapos pag binuksan mo naman tong kabila, ang pinakamahalaga sa buhay, syempre, kailangan natin mag-anuhin today. Pinakamahalaga sa buhay, ang mga latang Meron? makakapagbigay ng saya. Pagbigay. Tignan mo naman yung kaligayahan na nalaman pa lang niya, masaya na siya. Yeah. So, guys, punta lang kayo sa Instagram account or sa Facebook page ng My Coolman Philippines. You can get this camping freezer. Hindi ko maalala yung discounting kung 5% or 10%. Basta you can get this for a discount. Kung ito, bibili nyo ang standard SRP niya. Standard na, SRP pa. Ang SRP niya ay 73,000 or 72,500. But sobrang durable. Wala akong masabi. So, yan guys. Ito ang aming camping freezer. So, yun. Nag-request sila na magkape. Kaya ngayon, ginagamit natin tong camping stove from Bulin. Grabe. 3 burner stove yan. Na merong butane tank dito sa ilalim. This is from Gorilla Outdoors. Maraming salamat sa inyo, Sir Brian and Sir Lloyd. Grabe, ang lakas niya, oh. Soon, maikakabit din natin ito sa isang LPG tank. Ngayon, magkapapakululan tayong tubig kasi gusto daw magkape ng ating mga boys. And maraming salamat nga pala sa kaibigan nating si Jack Episodes para sa pagpapahiram ng kanyang Starlink. Para sa mga tulad namin na naging nasa outdoors at the same time for business na lakad, yan kailangan namin siya for communication outside. Kailangan kami bigla mga files or whatever out of necessity, kaya kami nagdadala ng Starlink. But kung if you wanna experience really yung mga car camping na talagang relaxing, kung mga day tour lang naman yan or tipong overnight or even like 2 nights, sama mo naman family mo, or kung wala kang intindihin talagang very important, I suggest yung mga walang signal, mga walang data, i-try nyo yan. It's really good to disconnect to reconnect. So for this first episode, we'll be tackling 6 kinds of knot tying, and isa-isahin namin yun sa inyo. So, ito lang ba reflector mo?
Wala nga akong reflector talagang dala. And we will do it one step at a time. So, after magsalita, so wala po tayo dito. Wala. Rekta sa ano? Rekta sa poste. Eh, dapat dito na tayo sa labas. Kailangan daw niya ng poste. Yeah. Kung gusto mo, dyan na sa puno. Paano magagamit ang ating next batch of knot tie? Tawag na closed. Meron din yung open. So yun guys, kung nakita nyo yung B-rolls kanina, shoot kami ng knot tying series for Go Adventure PH. Siyempre, hindi tayo papayag na hindi ma-share dito sa vlog natin. Kahit isa man lang na, na knot tying na lesson from Sir Abs. Gusto ko yung pinaka nahirapan akong knot kanina. Sa basic pa lang yan. Ang tawag dito is Ang tawag natin ay ship shank. ship shank. So again, ang purpose ng ship shank ay Para iksian without cutting. very good. Or magic. Okay. So, take your rope Mhm. under. Under, yes. Gawa tayo. Isa pang under. Mhm. And isa pang under. So, tatlong loops. Mahabol po tayo. Mahabol. Okay. Yan. So, lulusot natin yung thumb and forefinger dun sa unang loop. Kunin to. Okay. The next one, thumb and forefinger, kukunin naman to. And pull through. Habang hinihigpitan natin yung ilalim. Yeah. Kanina nahirapan pa ako, ngayon syempre hindi na, nakakailang mali na ako eh. So, yan 'di ba? Hindi siya na natatanggal pero nabawasan yung length ng paracord or ng tali nyo. So, ito yung pinaka main purpose nitong ship shank. Kaya maraming salamat Sir Abs. Sa Go Adventure PH, mapapanood nyo yung mas extensive pang pagtuturo nitong ating knot tying. At so yun na nga, break time muna kami ni Direk. Break time muna kami. Nakaka-shoot na kami ng dalawang materials out of 5. At ito, lunch time muna, lunch time. Merienda pa lang to. Ito yung aming gulay na hindi ko alam bakit naglalawa sa sabaw. At ang aming Spanish sardines. Kamusta? Gourmet. Buenas tardes. Tama ba? Yun yata. So, kain muna kami. At thank you kay Marbs na nagluto. Maraming salamat. At sabi sa inyo pagtas niya mag-drive, mag-aabang na lang yan ng pagkain. Kakain na. Kakain na. So, yan po kami kumain sa camping. Ito, yan po ay merong vegan giniling kasi healthy kami dito syempre, fish, di ba? Kaya, break time muna kami. After break time, malamang ikot-ikot muna ako dito sa La Parisocot. So, habang nag-i-slice ng melon si Marv, ay pakita lang namin sa inyo yung aming power source pagka nasa outdoors kami. Tataka kayo kung bakit kami may kuryente. Pwede kami mag-charge. And that is that is because we have a dual battery setup na gamit namin yung Newton power. Tara, punta tayo dun sa sasakyan and pakita ko sa inyo kung ano ang ating setup sa ating power source. So, if mapapansin nyo, yan, meron nagbabuzzer. Yan yung ating 1,500 watt na power inverter, which is nakakonect dyan sa 200 Ah na AGM na deep cycle battery. Tapos kung makita nyo yung CTEC na charge controller doon, nakakabit yan sa alternator para pagka tumatakbo yung sasakyan natin, doon siya nagcha-charge. Meron din ako doong battery charger maintainer na CTEC din. Pag nasa bahay, nakakabit ko sa plug. Meron tayo ditong Kings na customized na panel kung saan merong voltage indicator, merong mga USB, merong lighter plug. Then ito yung connector natin sa solar para pag naka-stationary tayo, pwede tayong mag-charge ng solar, which is yan.
Yan yung ating solar panel. Kaya kami may kuryente wherever we go. Di ba? So guys, minsan may nagtatanong sa akin kung nag-i-enjoy daw ba ako sobra sa ginagawa kong trabaho kasi lagi na nagka-camping, lagi ako na sa outdoors, saan saan nakakapuntang lugar tulad nito. Nandito kami sa ilog ngayon sa may Parisukat. Akala nyo ba napakadali nitong ginagawa namin? Akala nyo ba ganun kadali yung nagpupunta ka sa isang lugar tapos nagsuswimming ka, kakain ka ng masarap, tapos relax ka lang. Kala nyo madaling mag-relax? Yun ang pinakamahirap na gawin sa lahat, mag-relax, di ba? Di ba guys? Di ba? Yun ang pinakamahirap gawin sa lahat Hindi ko alam sa nakikita sa lahat Ha? Yeah, ang hirap ito, may ano dito, may osong salbabida. Alam lang ang pamilya natin, no? Kung gaano kahirap. O alam lang nila kung gaano kahirap mag-relax, gaano kahirap mag-enjoy. Sure ako hindi nyo kami gagayahin. Ayaw nyo ng buhay namin. Hindi, wag. Wag nyo gayahin. Para ka nasa abroad. Wag mo subukan. Wag mo subukan, baka di mo lang kayanin. Guys, sinasabi ko sa inyo wag nyo gagayahin itong ginagawa namin. Napakahirap. Napakahirap yung magre-relax ka ng ganito. Ita-timelapse kita. Grabe. Guys, may nakita, may butanding dito sa ilog. Ayun, ay, buhay pa pala. Grabe. Hoy, ano bang trip mo sa buhay? Guys, ganyan ang hassle ni Kuya. Ice cream daw. Yan. Balita ko, libre ice cream, di ba? Siyempre lang yan, sir. Libre ice cream pero Shipping lang babayaran. yung shipping lang daw ang babayaran. Chocolate ba? Chocolate. Meron, chocolate. Buko munggo guys, chocolate. buko munggo. Yan, meron daw chocolate. Buko munggo. Yan. Buko munggo. Yan. Mga sir. Ay, di masarap. Papalit. Pag hindi ka nasarapan, pwedeng palitan. Masarap yung buko munggo niya, no? Lasang coconut tsaka mangbin. May buko munggo, may mangga, may kiss. May wala pang kiss. May chocolate, Yan si Kuya na naka-Hello Kitty. Ano to? Pinipig Crunch. Yan, dali. Yan, Pinipig Crunch. So tandaan nyo, libre yung ice cream pero yung shipping babayaran nyo. So yun na nga guys, no? Mag-iikot na tayo finally dito sa La Parisukat. And thank you so much nga pala kay Kuya Alex Perez, Outdoors with Alex Perez, para sa napakagandang lugar na to. Thank you for accommodating us here sa aming shoot. Usually mga makikita nyo rito flat grounds with na magandang grass, tapos may bonfire, may teepee hut. Ito private to private tong area na to.
May TP hut, may toilet, and pag naglakad ka naman dito, meron ditong bridge na papunta sa playground. Tara, tawid tayo. Meron ding stream of water dito eh. Pero pag tumawid ka dito, ayan, marating ka dito sa area kung saan meron silang playground for kids. Pero ngayon hindi ba tayo nandito? At meron din silang mini zoo. Yun. This is my second time actually, but talaga yung first time talaga na makakapaggala ako. Kasi yung first time yung sa Sarap Buhay Camping episodes, hindi ako masyado nakagala. Ayan si Kuya. Hello Kuya, ikaw ba nagbabantay dito? Wow. So meron ditong ano to, mga gansa, mga bibe. Mga bibe, may 3 bibe kung nakita. Tapos may peacock. Wow. First time makakita ng peacock sa ano pa eh, sa San Benito. Yan. Tapos may manok, nakakaibang itsura. At iba-iba pa. Yan. Ariko. Riko. Yan, ito yung pang playground ng mga bata. Grabe oh, kakaiba yung itsura ng manok oh. Important siguro yun. Tapos may mga rabbit. Yan. So yung mga bata, pwede na gawing activity dito. Punta sila dito. Tapos sila sa playground. Pwede mag-hiking. Kasi may mga parts itong La Parasukat na pwede nyong i-hike eh. Meron ding dragon fruit farm. Sobrang laki ng property na to. So pakita ko sa inyo ngayon yung area naman kung saan kami nakacamp, which is usually pinapagamit na campsite para sa mga nagpupunta dito na campers. So usually guys, pag naghahanap ng mga campsite, ang una hinahanap ng mga tao ay maganda CR. Siyempre nga naman, di ba? Saka fresh water supply. So meron tayo niyan dito, may lababo pa. Tapos may toilet, may shower, at marami yan actually dito. May tatlong areas saan ka pwede mag-CR. Ito yung mountain view na campground kasi napakalaki niya at kaharap may mga puno. Meron doon sa kabila yung Agas view. Ito yung mga sample ng TP hut kung ayaw nyo mag-tent. Tapos meron mga bonfire area. Tapos sa gabi, maririnig mo lang talaga dito yung daloy ng ilog. So that basically wraps up my first episode as Mr. Everywhere sa aking vlogging series. And grabe na miss ko to. And hopefully kung napadpad ka lang dito by accident, masasabi ko lang sa iyo, hindi yan by accident. Sinadya na makita mo to kasi panibago experience din yan for you. So hindi naman sa pinipilit ko kayo mag-subscribe. Ayoko kasi namimilit ako na magpindot kayo ng subscribe button tsaka yung notification bell. Ayokong ini-imply yun or pinapakiusap sa inyo yun na click nyo yung subscribe button or yung notification bell din pagkatapos. Kasi parang ayaw natin gano'n na i-click nyo yung subscribe button, di ba? Anyway, so thank you sa panonood. Sana na-enjoy nyo to. I will try my best to share more experiences, especially sa outdoors, sa travel, ganyan. And grabe, wala akong masabi kundi sana dati ko pa ito nasimulan. But anyway, here we are now and I'm gonna bring the best out of it. So once again, this has been Direct Denmark, your Mr. Everywhere. And o siya, dyan na kayo.